lang dito sa calendar but also sa email, sa funnels. So far, if yes, 1.5, if so, need more, familiar lang, pero need more in-depth, need more. Ayan. So, basically, hindi Gajabi with active campaign, with ClickFunnels, meron ng custom value. Pero usually, the use case for that is yung mga email custom value. So, if gusto mo lagay dito is like meeting with John or JV. Gusto mo first name lang. Pwede first name. Pero kung gusto mong full name, you can also click the JV Relampago. So yan yung magiging meeting invite title. So the same with Jan and Angka. So probably ang ginawa ni si Angka, si client na nag-set up niyan. So probably ginawa niya dyan is custom value for the contact and contact first name and then assigned user. And assigned user. Kung sino yung magiging assigned appointment assigned user, first name din. So, kung sino ma-assigned user, ang magiging ano dyan, contact first name nung nag-set ng appointment or first name which is JV. Kasi yan yung sinelect natin as the team member. So, yan yung use name ng team member. Alright? And then, dito naman, for the meeting location, pwede ka mag-add ng custom. So, kung custom, pwede ka mag-add dito ng Zoom link. But the proper way of attaching a Zoom or Google link is pag-click nyo to. Click nyo tong custom. Andito yung Zoom, andito yung Google Meet, phone number, kung via phone yung meeting. So, yan yung purpose ng personal booking. Pwede kang mag-ano ng phone, pwede kang full address. If ever physical meeting siya, or face-to-face na meeting, so full address. Or you can also ask the booker. Pagka-click nyo yung ask the booker, as long as meron kang nilagay na add location, hindi pala, ask the booker, as long as meron kang kinonek na calendar tsaka phone number, so there are options for the booker kung saan niya isi-set yung appointment or yung meeting. So it can be via online, via face-to-face, or phone number. So, depende. Pwede yung ask the booker. And then, Microsoft Teams. So, I'm not sure. Ayan, wala din. This is Microsoft Team calendars, I think. So, for Zoom, for Google Meet pala, unag. For Google Meet, as long as connected sa user, ayan, punta tayo sa My Profile. Ayan, My Profile. Meaning nung my profile nung current na user or ikaw as someone operating the system, ikaw yung user, di ba? So yan yung profile mo. That's my profile. Once na maklik tong my profile, lalabas yung details ng user. So pagkalabas ng details ng user, dito mo i-connect yung Gmail. Ayan, Gmail, i-connect mo dito. Once connected na yung Gmail, it will automatically send a unique Google Meet link. As long as Google Meet yung pinili mo dyan. Kasi yung Google Meet, free lang. It's free lang naman, di ba? So, automatic, lalagay yan dyan. How about Zoom? Paano kung Zoom naman? So, ayan, connected na yung Google Calendar. Kailangan, you also need to connect your Google Calendar pala dito. Ayan, link calendar, conflict calendar. So, para mag-sync yung Google Meet link mo dito. Tas, pangalawa is, paano kung Zoom?
So pag Zoom naman, again my profile, video conferencing, tas add new. For example, remove natin tong Zoom natin. Ayan, remove, confirm. So add natin ulit yan. Video conferencing, add new, piliin nyo yung Zoom. It can be Zoom, it can be Google Calendar, Outlook, iCal, Calendly. And meron na palang Calendly, bago lang. So pwede nyo i-connect dito. 'Di ba? Ang Zoom, yan. Purpose natin for today or for tonight is connect the Zoom. Pagka-connect mo ng Zoom, merong pop-up na lalabas. Susundan mo lang, magla-login ka lang nung Zoom details mo and then it will be connected. So either Zoom details mo o Zoom ni client. Pero kapag Zoom ni client yung gagamitin, ayan, hindi na-integrate kasi hindi natin continue. But kung Zoom ni client yung gagamitin, dapat si client mismo, dapat yung nag-ooperate ng computer is si client. So, pwede mo siyang gawin sa end mo. So, pwede kang pumunta sa My Staff. Ayan, My Staff. And from here sa My Staff, click mo yung another team member or another user. For example, ito si Rigor. Edit, and then punta ka sa calendar configuration. And then video calendar. Okay, so hindi siya na-edit dito. Okay, kailangan talaga siya na sa ano mismo. Kailangan siya na dito gagawin sa my profile. So unless na kasi itong my profile, hindi mo makikita yung my profile ni client unless na ikaw yung nag-login. Ikaw yung nag-login sa account ni client. So what you can do is to i-guide si client like during a call or during a Zoom call. Sabihin mo, client, can you share your screen so I can guide you in attaching or syncing your Zoom Zoom account into the calendar. So pag andito na si client sa my profile niya, scroll down lang and then go to calendar configuration, video conferencing, and then add, and then click the Zoom. Ayan. Para connect Zoom to generate unique meeting link each time. So pagka-connected na yung Zoom dyan, babalik ka dun sa calendars, pwede mo nang piliin yung Zoom dito. Ayan, pwede mo nang piliin yung Zoom. Automatic, mag-create na siya ng unique Zoom meeting link. Alright? So, we can save. Save muna natin. And then, punta tayo sa availability. Dito naman sa availability, you can edit. And pwede ka mag-edit ng available time dito. Pwedeng like 8 to 12. So, pwede mong gawin dyan 12 p.m. Tapos, meron kang break from 12 to 1. So, dapat babalik from 1 p.m. to, let's say for example, 5 p.m. Ayan, pwedeng ganyan. And then, kung gusto mo yung i-copy for Monday up to Friday, so click this, copy all. Ayan, copy all. Pwede pa lang i-click yan. Pwede mo i-click sa days na gusto mong i-copy yung time na ginawa mo dyan. Kung hindi ganito ka-uniform, kung hindi ganito ka-consistent yung available time mo, then you can also customize the meeting or the available time. Pwede mo i-customize yan. Like, kahit another line dito sa baba, another sets of time. And then, pwede ka din mag-add ng specific hours and add specific hours. For example, available. When are you available? So, for example, available ka sa Saturday. Kasi dito, di ba, Monday to Friday lang. For example, there's a certain scenario na nag-add ka ng specific hours or date na available ka na out of the pre-set up na mga dates. So, for example, nag-add ka ng Saturday. Saturday for this week, maging available ako from 8 to 9 a.m. Ayan. So yan, pwede kang mag-add nung specific hours or date dito. Once na attach mo na yan, then it will be available
once na i-preview mo yung calendar. So, paano i-preview yung calendar? Go to customizations and then click the preview widget. Pagka-click nung preview widget, makikita nyo dito yung initial setup or initial look, appearance nung calendar na ginawa ninyo. So, yan yung sa availability. So, andito yung meeting interval, recurring meeting, so paulit-ulit na meeting. You can also set that up. Interval, yung ilang hours or ilang minutes in between. In between for each available na mga schedule. For example, every meeting interval is 30 minutes. So 1, 1:30, 2 to 30. Yun yung magiging available na slots. So yung duration naman, gano'ng katagal per meeting. Kasi nilagyan nila ng duration, iniba nila yung interval tsaka duration because there are instances na dalawa yung magiging assigned user per calendar, 2 or more. So minsan, kahit yung interval is 30 minutes lang, it can be the meeting duration will be 1 hour. Kasi, for example, interval is 30 minutes. Like for example, 1, 1:30, 2 to 30. Tapos yung meeting duration is tig isang oras. So for example, yung first na user will be assigned for the 1 hour, 1 p.m. na first meeting. Yung 1:30 yung second user. So yung 2 p.m. balik naman kay first user. Yung 2:30 balik kay second user. So still okay pa din, ano pa din siya, hindi pa nag-overlap yung booking kumbaga. If ever na ganun kadami yung pumapasok na booking sa inyo. Right? And then minimum scheduling notice, it's like dito sa calendar, kung isiset mo yan na 2 weeks, so yung available lang na pwede kang mag-book is on the next Friday. Next Friday next month. So, bale 3 lang. Pero ito, available lahat kasi wala kang sinet up na minimum scheduling notice. So, if ever mag-set up ka ng, date range pala yung in-explain ko kanina. Date range yun. Yung minimum scheduling notice is the pinakaunang available time. What's the most recent or latest, pinaka recent. Tama ba yung term? Basta, let's say for example, lalagay natin dito 1 hour. So 1 hour from now, yun yung pinakabagong time na pwede kang mag-book. Kumbaga. So ilalagay ko dito 1 day. So from 24 hours from now, wala pang available booking. I mean 23 hours from now, wala pang available booking. So the next available booking will be 24 hours from now. Kasi yan yung sinet ko na minimum scheduling notice. So kung i-remove mo siya, meaning walang minimum scheduling notice. So anytime, like 30 minutes from now, pwede ka nang mag-book. So yan yung purpose ng minimum scheduling notice. Para maka-prepare ka. Let's say for example, yung call, gagawin mong minimum scheduling notice is 8 hours. Para if ever, merong mag-book ng call, available pa siya on the next 8 hours. Like kung merong mag-book ng call as soon as possible, so magiging available pa siya on the next 8 hours from now. So, if ever matutulog ka, kumbaga, sa resting time mo, hindi papapasok yung mga appointments. Kasi available pa yung mga appointments on the next 8 hours. So yung first to 7 hours from now, hindi available yung time mo doon sa calendar. So ganun. I hope it makes sense. And then maximum bookings per day, ayan, very naman siya, straightforward. Ilan yung bookings na pwede sa isang araw. And then maximum bookings per slot. So, per slot, which means per active na box.
So per slot, so usually one one booking per slot. And then buffer time or rest time, recess time. So yun yung purpose ng pre-buffer time. Let's say for example, every after and pre-buffer, so before the meeting. Let's say for example, 10 minutes before the meeting, hindi ka pa available niyan. So post buffer, so after the meeting, like lagyan mo dito 10 minutes. So pag natapos mo yung meeting, after 10 minutes, wala ka pang available na or wala pang papasok na appointment sa'yo niyan. Pero usually, kapag normal use lang naman, hindi naman specific requirement na lagyan ng buffer, ano lang yan, blanco lang talaga yan. By default and also most of the time. Okay? So ito namang Look Busy, ang purpose niyan is for ito, hide a percentage of your available appointment slots on the booking widget to appear busier and in high demand. So, parang sineset mo lang yung idea na, uy, busy kami. If you want to book an appointment with us, kapag nakakuha ka ng slot, make sure na a-attend ka or magpapakita ka. Kasi as you can see on our calendar, parati kaming full booking. So, parang ganong idea. So, pwede kang mag-turn on ito, tapos lalagyan mo ng 90%. So, mataas na yung 90%. So, siguro 50%. Ganon. Para, itong mga, kapag mag-click ng date, so, hindi to lahat available. Yung 50% lang. Tapos, yung 50%, depende na yon kung, ano na siya, parang lottery na siya. So, by chance na kung hindi siya like for example 50%, so dapat ano lang 8 to 12 lang kasi yung 1 to 4 hindi na yon available kasi 50% lang. Hindi siya ganoon pagka set nung percentage. So ano lang siya, by chance. For example 8 PM yung system mismo magko-close nung availability na to. For example 8:30 i-close niya, 10 AM i-close niya, 11, i-close. 4 p.m., i-close. So, depende na sa system kung ano yung mga time na i-close niya based on the percentage na inilagay ninyo dito sa Look Busy na feature. Alright, yan yung sa availability. Sa forms and payments naman. Dito sa forms and payments, yan yung magiging itsura kapag, nag-set ka ng date, so select ka dyan. Ayan, lalabas yung default na form. So, ito yung default na calendar form. Yan yung default. First name, last name, email, phone number, tsaka notes. Yan, same yan. First name, last name, phone number, email, tsaka notes or additional information. If ever naman there's a process na gusto mong mauna yung form, then, reload natin to. Form yung mauna before setting up the time. Save muna natin. Save. And form, step 1 is form. Step 2 is the date time selector. So, papakita natin kung anong kaibahan. Ayan, ito, form una. After mag-sign up sa form, dyan na lalabas yung date and time selector. So, pwede mo siyang gawin dito sa forms and payments, drag and drop, interchange mo lang yung depende sa steps na gusto mong gawin. So, it's a preference na din. And if ever gusto kang mag-add ng custom na form, so ayaw mo tong default, ayaw mo tong ganito, ayaw mo tong default na to, gusto mo pang mag-add ng additional na details. So, you can also create your customized form doon sa form builder sites, and then attach mo siya dito sa select form. And then, pre-populate fields, sticky contacts, tapos consent checkbox. Itong consent checkbox, ito yung, this is the consent checkbox, itong sa baba. So, you can also customize the message. Pwede mag-add ng guest. And then ito, importante, confirmation page. Dito sa confirmation page, the default is the thank you message. So after ka mag-sign up nito, may lalabas na thank you message sa gitna.
Pero if ever, after mag-sign up, gusto mong i-redirect sa thank you page, so ang gagawin mo dyan, hindi na default na thank you message. So, redirect URL na. Pag redirect URL, lalagay mo dito yung thank you na URL. So, ayun, every time na mag-sign up or mag-set ng appointment, after sign up sa form or pag-select ng date, pagka-continue niyan, mapupunta na sa thank you page. So, ano yung magiging itsura niya? Ito, pakita natin example. Duplicate. Tayong tubig. Okay, so andito tayo sa sa sites. Meron tayong ginawa last time. SAS, hindi yun SAS, Grow Digital, ito. Ayan, for example, ito yung thank you page. So, ang gagawin mo, copy-paste mo yan, tapos lalagay mo dito sa redirect URL. Ayan na. So, gamitin natin yung usual na process. So, date and time selector, and date and time selector, bago before the form. So, kasi yan yung usual talaga na process eh. Pili mo na ng date before mag-opt-in ng form. Ayan. So, pili muna tayo ng date. Tapos, sign up tayo sa form. After signing up sa form, mapupunta na tayo dun sa thank you page. So, hindi na thank you message yung lalabas, thank you page na. So, schedule meeting. Ayan. Nag-redirect na dito sa thank you page. Kasi yan yung kinonect natin dito sa confirmation page is the redirect URL and then we attach the link dun sa thank you page. So, ganun yung process. For 2 minutes interval. Alright, so ganyan siya. And also, auto-confirm new calendar meeting. So, kapag nagpumasok yung appointment, auto-confirm na siya sa end mo. So, hindi na kailangang di ba, minsan kapag may nag-invite natin ng calendar, especially Google, sa email, meron pang nakalagay na confirm or attending or di ba, something ganun. Pero dito, auto-confirm na yon pag tinurn on mo tong button na to. And also sa calendar, you can also accept payments. So, pwede kang mag-accept ng payments dyan. Make sure lang na integrated yung Stripe or yung payment gateway nung account. So, since we don't have Stripe, so hindi to mata-turn on. But once na meron ng Stripe or payment gateway, mata-turn on na to. And then dito naman sa notification, actually bago lang to. Etong pwede ka nang mag-add ng notification per calendar. Bago lang to. Before, what you can do para sa reminders and notification is via automation talaga siya. Via workflow. But ayun, nilagay ni Go High Level, ginaya nila si Calendly, na per calendar, pwede ka nang makasent ng appointment book na reminder or confirmation, appointment book, another email, pwede email or app. Pwede cancellation, reschedule, reminder, follow-up. So, paano mo ito turn on yung email dito? So, what you can do is click the pencil icon and then enable. Ayan, once enabled na siya, you can edit the email and contact. And contact. So, this will be the email that is sent to the contact. So, email template. Pwede ka mag-create ng email template kung gusto mo. Pwede mo din gamitin itong default na binibigay ni Go High Level. So, from name, from address. So, from name, usually business name. From address, usually is the email na ginagamit ninyo. Pwede dedicated domain. Ilalagay dyan. You can also send another email dun sa assigned user. Ayan, assigned user and also additional emails. Mga custom additional emails like for example, your Gmail account. Gusto mo every time may nag-book ng appointment,
gusto mo masisendan din ng notification yung account mo, yung Gmail or personal account mo. So, you can do it from here. Ayan, tas ito pa yung cancellation. Meron din ditong cancellation. Turn on mo lang yung email. Kailangan mo may turn on yung email. Reschedule, reminder, tsaka follow up. So, ayan siya. And then from here, next is customization. Sa customization, dito ka maka-add ng design dun sa calendar. You can create design. You can add, change the primary color. Kasi ngayon, primary color ng calendar is blue, di ba? Ayan, preview natin. Primary color is itong light or itong blue na ano, di ba? So kung gusto natin siyang gawing ibang kulay, then we can replace the primary color dito. For example, gawin natin siyang ito, violet. Save natin yan. Pagka-save, automatic lalabas violet. Uy, wala. Isa pa. Uy, wala pa din. Asan yan? Personal booking. Eto. Save natin ulit. Ba't hindi kaya nag-change yung color? Ayan, okay na. So, nag-change yung primary color na violet. So, pwede ka rin mag-replace ng iba pang mga iba pang, pwede ka mag-add pa ng mga edits. Like for example, add ka ng graphics dun sa wallpaper, calendar logo. Pwede ka mag-add ng graphics dyan. Pwede ka rin mag-add ng graphics dito sa calendar cover image. And background color, button text, and then so on. So, siguro, for the basic calendar, personal calendar, this is the setup. Alright? And then, ang kaibahan ni personal booking sakay itong another type of calendar settings. Ito kay Round Robin. Di ba si personal calendar, mostly 1:1. Ito, before tayo kay Round Robin, may tanong sila Josa. Coach, tunay ko yung logo kanina, di ko siya nakita sa preview. Yung logo meron siyang specific na size para hindi siya magkaroon ng problema, hindi siya ma-stretch, hindi papangit yung quality. So meron siyang specific na size. Tingnan natin, ayan. Ito, personal booking, edit. Ayun no, nakalagay na 180 by 180. 180 by 180 px or pixel para sa logo, para hindi siya ma-stretch. Alright, so yan siya. Hi coach, may errand lang po, I'll have to. Sige po, no worries bro, thank you so much. Considered po ba booking funnel ang Airbnbs? For Airbnbs, yes, yep, I think considered sila na booking funnel. Kasi aside from the booking page, di ba, meron ding reminders. So, merong automation involved. So, hindi lang siya pwedeng tawaging booking page. Merong reminder, merong payment. Hindi lang talaga siya booking page. Meron din siyang automation and like usually CRM, tagging. So, it's still a funnel. Saang part po siya na-preview? Nakikita. Go to customization and customizations. Click preview widget. You're welcome, KD. Ayan. Again, customizations, preview widget. Diyan lalabas yung pag-preview ng calendar.
Ayan. So, yan yung pag-preview. Kung gusto mong kunin yung link nung calendar, click the three dots and three dots and then click share. Pag-click mo ng share, andito yung scheduling link, andito yung one-time link, andito yung embed code. So, for example, scheduling link, ito permanent link. So, ito na yung permanent link na pwede mong gamitin. Ayan. Tapos, for example, yung one-time link lang yung gusto mong i-send. So, ito yung one-time link. Yung embedded code naman, ito yung embedded code na pwede mong mailagay sa Wix, sa WordPress, na website. So, ito yung pwede nyong ilagay. Ang kagandahan kasi kapag go high level calendar, tapos ilalagay mo sa mga WordPress ganun, hindi mo na kailangan ng Calendly. So, another savings. Pangalawa, automatic na masisave yung mga data ng mga nag-book na appointment dun sa contacts. So, hindi mo na kailangan i-import yung contact from Calendly papuntang Go High Level kung Go High Level yung CRM na gamit ninyo. So, very convenient. Paano po set up yung 3 days and 2 nights? For example po sa Airbnb, nag-try po ako niyan last time pero 12 hours lang po nakita ko sa events calendar. Actually, yes. Yan yung issue ko din before. Meron akong sinet up na isang client na 2 days yung, 2 days yung webinar, kumbaga. So, gusto sana niya na pag, for example, sa atin, 2 days yung training nung in-depth. Gusto niya na kapag nag-book nung Saturday, automatic na din mabubook sa Sunday. Pero, yun nga, there's no process based on my experience. Try ko reach out, baka meron ng mga updates. Pero before, when I start research and also nag-ask ako sa GHL support, wala pang process na pwedeng mag-book ng multiple days per one slots. Na-stuck ako dyan, coach, sa embedded code. Paano siya i-connect or i-embed sa funnel para lalabas yan sa funnel. Kung sa funnel sa Go High Level, bro, merong element mismo. Merong element mismo ito. Example, ito yung funnel. Got it po. Thank you, coach. Sige po, Ma'am Sarah. Thank you din po. Update kita niyan. Tatanungin ko sa support kung possible na ba na multiple days. Like one slot and then multiple days yung booking. Alright. So for example dito, ito yung funnel. Gusto mong i-add yung calendar. What you can do is add element. Add element lang. And then scroll down. Hanapin natin yung calendar. Ayan, calendar. Tapos pagka-connect mo ng calendar, for example, ayan, consultation. So piliin mo lang yung calendar na ginawa mo and then automatic na siyang lalabas. Yes bro, ganun lang pala. Ganun. Oh, element, meron mismo element na calendar. So hindi mo kailangan nung embedded code. Yung embedded code kapag ibang platform like WordPress, Wix, Squarespace na mga website. So yun, magagamit mo yung embedded code. Pero kung go high level calendar website funnel, so mag-add ka lang nung element. Bro, you're welcome. Good evening, Ma'am Leslie. Good evening po. All right. Um, another ito sa three dots, andito yung share link, 'di ba? Ito share link, move to group, deactivate calendar, tsaka troubleshoot calendar. So dito niyo makikita sa troubleshoot calendar yung mga possible errors na mai-encounter ninyo and also existing, ayan, unavailable. So makita niyo sa troubleshoot kung ano yung mga possible errors dun sa calendar na ginawa ninyo. If ever meron kayong tines tapos hindi nag-work, so the first thing that you can do is click the three dots and then troubleshoot calendar. So magbibigay yan ng details, ayan o, kung bakit hindi nag-work yung slot na yon, yung available date na yon.
Pangit nung pag... Alright. Sige, next naman na calendar. Ito naman sa round robin. This is for me, kung papipiliin ako sa personal booking tsaka sa round robin, mas okay yung round robin. Why? Kasi yung personal booking, usually one-on-one. For example, one person or one team member, siya yung set up nung call sa isang attendee. Unlike with round robin, pwedeng multiple users kumbaga. So kung yung isang appointment, pwedeng multiple people or ipapasa siya sa kung sino yung available sa tatlong user na nilagay mo doon. So basically para siyang call center setup. Nakapagtatawag ka, hindi yung isang tao lang yung sasagot sa'yo every time na natatawag ka or magsiset ka ng appointment. So like for example, kapag mag-set ka ng round robin calendar, it can be the users, can be JV, can be Juan, can be Jan, 'di ba? So tatlo, pwede mong ilagay yung tatlong users doon. So yun si Rigor na magsiset ng appointment. So either JB, Jan or Juan, silang tatlo, depende sa availability nila. Isa sa kanila yung mag-a-accept ng call. So, yun yung kagandahan ng round robin. Aside from that, click natin siya para mas maintindihan talaga. So, the same setup lang din sa personal calendar. Pwede kang maglagay dito ng round robin sample. Tapos, select ka ng team members. So, again, team members, pwede marami, pwede lang din isa. So, ang kagandahan lang, kapag personal booking yung gagamitin, ang purpose mo is discovery call, tapos round robin yung calendar na ginamit mo, then, let's say for example, when the time comes na meron ng ibang team members dun sa ginawa mong agency or ginawa mong account, so pwede nang hindi lang ikaw yung mag-a-accept ng mga appointments, pwede mo nang ipasa dun sa iba. Yan yung kagandahan ni round robin. Yan yung feature na wala sa personal booking. Kasi yung personal booking, usually, 1:1. Like, one calendar for one attendee. So, ganun siya. And then, for example, team members, si Rigor, pwede din si JV. Or kahit yung isa lang, pwede din yung isa lang. But yep, just give you an idea. Tapos, same lang sila sa booking calendar. Walang masyadong pinagkaiba aside from the idea na sa round robin, pwede mong ipasa or pwedeng ipagpasa-pasa yung mga nag-book ng appointment. Embedded code or the link. So, click mo yung link. Preview natin yung link. Ito yung itsura. Ayan, itsura niya. Select. Ayan. Same lang sila. Kapag click natin asan yung round robin sample. Ayan, round robin. Wait. Asan yan? Ito. Ito lang talaga pinagkaiba nila. Team members, pwede kang mag-add ng priority. Example, high priority. So like, for example, every 10 calls, siya yung mag-receive ng 5. Si medium priority, every 10 calls, siya yung magre-receive ng 3. So, low priority, every 10 calls, siya yung magre-receive ng 1 or 2. So, ganun. Meron siyang level of priority. Or it can be optimized for availability or optimized for equal distribution. So wala namang masyadong pinagkaiba nito sa personal booking aside from the idea na pwede kang mag-add ng multiple team members that will accommodate or receive the call. Receive the appointment pala, call tuloy. Alright? So yung pangatlong type is class booking. So meaning by class, like for example, itong ginawa natin ngayon. So isa yung mag-create ng calendar which is yung me as the
class organizer or the teacher, kumbaga, trainer, kumbaga, ayan. Tapos, itong calendar na to, pwedeng mag-book ng appointment sa isang slot yung maraming tao. So, paano siya set up? Ito, class calendar sample. All, and then team member, ayan, add lang din natin. Tapos ilalagay natin to. Ayan, okay. And then for example, sa atin, um, 2 hours, di ba? So hours, and then 2. So seats per class. So yung class natin every Wednesday and Friday. So lagyan natin 100 seats per class. So yan yung maximum na participants. So it can be turn off natin yung Monday, turn off yung Tuesday. So Wednesday and Friday every 7 p.m. to 9 p.m. Ayan. So meeting location, dito kailangan talagang i-attach yung link, yung meeting link. Because iisa lang naman yung hindi naman gagamit ng unique na meeting link per appointment. Kasi tayong lahat, iisa lang naman yung room or isa naman yung Zoom link, Google Meet link yung gagamitin, di ba? So kailangan siyang i-attach dito. So for example, ito, attach natin yung Zoom link. Copy. And then, lalagay natin dyan. Ayan. So, yan yung Zoom link. So, ayan siya. As confirm. Pagka-confirm mo, you can also edit. Asan yung class calendar. Class calendar. Ayan, wala. Ito, class calendar sample. Edit. So, same lang din. Same lang yung itsura dun sa una nating ano. Tapos, preview. Preview yung widget. Ayan, makikita ninyo nasa baba, merong 100 seats. So yun yung maximum na magre-register. So every time may mag-register diyan, pakita natin sample. Every time na may nagre-register diyan, ayan 'di ba? Your meeting has scheduled. So ito yung thank you message. Pero if ever, ayan, every time na may mag-schedule, mababawasan yung seat. So automatic na mababawas yung seat. Yep, actually yan lang naman. Yan lang yung kaibahan ng class calendar sa ibang types ng calendar. So basically, pwedeng mag-schedule ng maraming slots sa isang available time. Alright? So yung pang-apat naman, itong collective booking. Ito naman, kabaliktaran siya nung, kabaliktaran siya ng class calendar. So kumbaga, multiple host and then one participant. So, gagawin natin yan, collective booking. Ayan. Tapos, let's say multiple host, di ba? So, lagyan natin ng dalawa. Sample. Lagyan lang natin ng dash. Ayan, 30 minutes and then let's say advanced settings tayo. Meeting details and owner, make the owner kasi. Tapos yung owner, pwede siyang mag-add ng sarili niyang location. So, pwede siyang mag-add and meeting location based on JB Relampago. So, kung si JB mag-add siya ng Google Meet dyan, ayan, Google Meet yung magiging meeting location. So, availability, same lang din. And then, forms, and then, tignan natin sa preview. So, 8 a.m. Yun, actually, same lang talaga siya. Wala siyang pinagkaiba sa front end
nung nagsiset up ng call, wala siyang pinagkaiba. Sa back-end lang. Sa back-end, pwede kang mag-add ng multiple host. Multiple host. Pwede si Rigor, pwede si JV, and then pipili ka lang kung sino yung meeting location na gagamitin ninyo based on the connected uh, meeting room or meeting video conferencing platform na andito. Tapos, yung dalawang event calendar. Event calendar is the same with the closely the same sa class calendar. Ayan, event calendar. Event calendar sample. Yan. For example, tas add yung location, pero advanced settings natin. So, add lang yung location dyan, customization. Tingnan natin anong changes niya. Yun, wala din. Like, same lang talaga siya. Wala siyang masyadong pinagkaiba. Dito lang sa minimum bookings per slots. Ano pa bang ibang pinagkaiba nito? Yun, parang wala na. Yun lang. Basahin natin. Mm. Event calendar for scheduling physical events with no host association. So, walang host na ganun pala. Sorry, my bad. So, hindi ka makaka-add nung host dito sa, ayan no, meeting location lang. Unlike with the other calendars na pwede kang mag-add ng user, like team members na magiging assigned dun sa calendar na yon. Ito sa event. Ito custom, phone number, phone, full address, tas ask the booker. So, yan siya. Ganun yung display label. So, ayan yung kaibahan ng event calendar. Tapos, let's say for example, itong service calendar. Service calendar sample. Ito naman yung pinaka magandang i-explore, to be honest. Itong service calendar. Kasi, ayan, si JB, Rigor. Ang kagandahan niya, pwede kang mag-add more, para siyang, lagyan natin ng numbers. Para siyang calendars for service-based businesses. So what I mean by that is, ayan, custom meeting location. Ito si JB, ito si Rigor. Yung attendee or yung magbubook ng appointment, pwede siyang makapili kung si JB ba yung pipiliin niya or si Rigor. So, for example, ito tayo sa room, equipments, wala naman. Sa preview. Ito yung itsura sa preview nung, ito. Pwede kang mag-set, ayan, si JB ba or si Rigor. Pwede kang mag-set kung sino yung pipiliin mong, for example, barber shop. So, pwede kang mag-set kung sino yung barber na pipiliin mong maggupit sa'yo. And then, dyan ka magsiset nung calendar sa kanila. So, dito, service details, ayan o, custom, depende sa pwedeng full address, kung saan yung address per barbers, or yung barber shop, the address ng barber shop. Tapos, ito yung itsura ng service calendar kapag na-set up na talaga siya. Das Barbershop. Ito yung ginawa ko for one of my clients. Service calendar. Yan o. Pwede ka mag-create ng service.
And then from here, pipili. For example, haircut and beard. So pagka-click niyan, staff, sino yung staff na available? For example, si Gustavo. Pagka-click mo dyan, ayun yung available slot for Gustavo. So iba din yung available slot for Nick, iba din kay Papilin, iba din kay Jose, iba din kay Manuel. So paano sila isi-set up is, una, create ka muna ng service calendar. Siyempre, add mo yung logo. And add mo yung logo. Tapos ito, service calendar 1. Add ka ng logo. Hanap tayo ng logo. Let's say, for example, this one. Kahit okay na yan, kahit ma-stretch. Yan. Tapos, customization. Service cover image. Itong service cover image, ito to sa pinakauna. Back. Ayan. Yan yung service cover image. Itong sa haircut and beard. Ito sa fades. Yan yung cover image nila. For example, ayan, lagay tayo ng isa pa. Naka-form? Hindi to naka-form, bro. Service calendar talaga to. Ayan, ito yung number 1 na service. For example, this one, ito yung number 1 na service. Itong haircut and beard. Itong fades, shave, and regular haircut. Bali, 4 na service calendar yan. Itong 4 na service calendar, lalagay natin sa group. Ayan, yan yung unang service calendar. Balik tayo. Ito, service calendar sample number 1. So, pwede nating i-duplicate yan. And duplicate. Gawa tayo ng number 2. Sample number 2. Remove natin yung logo. Tapos, gawa tayo ng isa pa. And then, customization, remove. Pangalawa. Ayan. Save. Ayan. So, dalawang service calendar na yung ginawa natin, di ba? Close muna. Update natin yung pangalan. Copy. Asan yun? Copy, service calendar. Ay, ito. Edit. So, dapat service calendar sample number 2. Yan yung number 2. So, yung dalawa, para ganito yung itsura niya, ganito yung itsura, pwede tayo mag-create ng group. So, balik tayo sa calendars. Ito sa groups. Add new calendar group. Diyan natin lalagay yung group sample. So, this is the group sample calendar. Para makita nyo lang kung ano yung magiging itsura. So, pwede itong niyo groups, tapos sample. Pwede nilagay mo din, sample. Create. Sample. Testing. Yan. Okay na yan. Tapos, dito sa group calendar na to, punta ka, balik ka sa calendars, and then, the service sample number 2, click mo yung 3 dots, move to group. So, lalagay natin siya sa group, itong group sample. Ito, click natin yung checkbox, and then select. So, makita nyo na dito sa group, kaya nakalagay na siya. Tapos yung isa din, lagay din natin yung service calendar sample number 1. 3 dots, move to group, group sample, and select. And pagkapunta natin dito sa group, meron ng dalawa.
Dito na, so pagka-add mo ng new service menu, lalagay mo dyan main menu. Katulad nito, ayan, gas barbershop. So lagyan mo dyan, service, calendar, sample, and testing. Yan, menu. Tapos, service, menu. Yan, save. Tapos, group sample. Ayan yung isa-select mo na group. And then, arrange the service. So, kahit okay, ayan, okay na yan. Tapos, save. So, na-create mo na yung service menu. Na-create mo na yung group. So, next is to get the link. So, copy permanent link. Lalabas yan. Pagka-copy mo yan, yan, similar na neto. 'Di ba? Same na sila. Yan yung service menu sa service calendar. So first thing, para lumabas tong ganitong calendar, kailangan mong mag-create ng service calendar. One per type of service. For example, ito sa barbershop, meron silang haircut and beard. Meron silang fades, yung fades lang. Meron silang shave. Meron silang regular haircut lang. So yung apat na yan, meron sila sari-sariling pricing. Tsaka meron ding sari-sariling barbers, di ba? So, first thing to do is to create service calendar. One per service. Or one per, ayun, service nga. And then, pagkagawa mo na ng service calendar, create ka ng group. Kasi yung group yung magiging basihan mo para pwede kang mag-add nitong service menu. So once created na yung service menu, mabilis na lang, connect na lang yung group. Same process kanina. And then pagka-copy mo nung scheduling link, ayan, pagka-copy mo, lalabas na yung itsura nung service menu na ginawa mo. So for example, magbubook ka dyan and book. Pwede ka mag-create ng guest or ikaw lang. And then pwede ka mag-continue. So select ka ng staff. Pwede ka mag-select ng staff. Ayan, si JV yung gusto mong staff. And then confirm. Then lalabas na yung mga available na options dyan. So actually, magkaiba sila dito sa first na setup. So, gagawin natin to. Ang pinagkaiba lang nila is, dito sa service calendar, edit natin. Edit. And then, ito, additional option. Ito, sorry. Additional option, pwede kang mag-add ng guest. Enable ka ng multiple service selection and then enable staff selection. So, for example, hindi natin kailangan mag-add ng guest. Hindi natin kailangan ng mag-add ng multiple service selection. So, save natin yan. Tignan natin pinagkaiba. Yan, let's see. Yan. So, staff, JV, confirm. 30 minutes, duration, confirm. So, ito pa. And then, last part pala, balik tayo sa group. Close. Groups. Edit. Pwede kang mag-add ng template. Ito yung Neo or yung bago ng template or yung classic. Itong ganitong style, ito yung classic. So, ganyan yung gagawin natin, classic. So, pwede mo din kunin itong group link, scheduling link. So, ito yung group sample. Tingnan natin sa service menu. Ayan, service, copy permanent link. Ayan, so, ito yung itsura niya.
Yun, same lang din. Okay. Service menu. Okay. So, I guess, eto, dito ata sa loob mismo. Customization, tapos buttons, scheduling link, stuff. Mhm. Service, learn custom media appearance, learn more. Wait lang, hinahanap ko yung pwede siyang ibalik siya. Pwede ka makaselect ng theme para makita niyo yung iba-ibang theme. Ah, dito lang ata talaga. Edit. Okay, I think yung kinapi ko dito is yung group calendar. Tingnan natin. Ayan, group calendar. So, this one is a group calendar. Pwedeng mag-add ng staff. Ayan. So, the group calendar, pagka-click mo dyan, lalabas yung staff. So, pagkalabas ng staff, pwede ka nang pumili ng availability for that staff. Si JV. So, mas okay na process to. Pero if ever, mas nagagandahan kayo pag yung service menu, merong service menu na nakalagay, so okay lang din. So, depende na lang talaga sa preference tsaka requirement ng business. And pwede ka mag-add ng guests and continue. Add ka ng services, select ka ng staff, continue, and then pwede ka makahanap nung available time. Sige po, have a great weekend po. So, ganito guys, ganito yung itsura ng service calendar. So, pwede ka makaselect ng service, pwede ka makaselect ng staff, tsaka yung availability. Alright? So, magandang ano siya, magandang calendar for service base ng mga businesses like clinics, yun, barbershops, yung mga aesthetic clinics, mga dental clinics, mga yung mga more on a example, mga consultants, agents, ayun, mga agents, consultants, yun, ganun siya. For example, real estate agency. So, ganun. Alright guys, for calendars, yun yung iba-ibang mga types ng calendars from the personal booking, round robin, class booking, collective, event, tsaka yung service booking. So, for more ideas na i-customize sila, so usually nasa ano lang, nasa loob lang ng calendar. So again, go to calendars, click the three dots, edit, dito nyo makikita yung advanced na settings. And then when you go to customization, andito yung mga primary color, background color, and all of those pwede nyo ma-edit, ma-customize dun sa calendar. Kapag all good na, tapos na yung calendar, then you can attach it to a funnel by clicking the add element, yung cross orange na ano, and then scroll down to custom, calendar,
And then from here, select the calendar or pwede kang mag-use ng page group. Ayan. Use page group. Ayan. So, lalabas yung group page. Or if ever, kung gusto mo lang is yung single calendar lang, yung isang calendar lang, then you can also select the calendar lang. Ayan. So, lalabas siya na ganyan. And then once done, kung gusto ninyong mag-redirect papunta sa thank you page, ang gagawin is, pwede from here, ito sa funnel builder, pwede nyo i-click yan. And then, ito button actions, redirect actions. Pwede kang go to the next step. Kasi yung next step nito is the thank you page. 'Di ba? Pero ang gusto nyo gawin, dun sa end ng calendar, so from the calendar, ayan, calendars, click the three dots, edit, forms and payments, and then redirect URL. Tapos attach mo yung thank you page dito. Attach mo yung link ng thank you page. So regardless kung gagawin mo siya from the funnel builder end or from the calendar editor end, it will still works. Siguro ang magiging parang pinakaunang babasihan is yung nasa funnel builder na settings. Kung nakalagay mo dito, go to the next step. So, next step talaga yung magiging basehan. Pwede din sa WordPress website, yung mga nagawa ng WordPress website. So, ang ginagawa mo lang dyan is to close natin yan. Click the three dots, share, embedded code, copy the embedded code, and then once andun ka sa WordPress, try natin and SC, ito. Meron akong admin access for this website. Okay. Ay, wala na. Ay, wait lang. Ayan, okay pa pala. So for example dito, hanap tayo ng page na hindi masyadong ginagamit. Edit page, dashboard. Ito, WordPress to guys. WordPress, Elementor na builder. Booking section. So, pages, ayan. Example, ito, privacy policy, edit. So, papakita natin kung paano i-attach yung calendar sa existing na, no? So, edit with Elementor, leave. Yan, for example, ganito, privacy policy. So, mag-add ka lang ng widget, ayan, add ka ng row. And then from row, add ka ng element na code. Custom code. Hanapin mo yung custom code. Wait lang. Code highlight, hindi. Custom code. Ito, HTML. HTML, this one. Paste yung HTML and then copy the embedded code here. So, iframe, lalabas yung iframe. Ayan. Lalabas na yung calendar na ginawa mo. So, ganito lang siya. Or HTML. Yes, HTML. Ayan. Copy ba? Copy pa tong part nung pag-embed ng code. So, again, HTML. Hanapin nyo yung element na HTML or custom code dun sa existing na platform like WordPress, Elementor, Wix, Squarespace. And then once na makuha nyo yung element na HTML, copy-paste lang yung kinuha ninyong link. For example, ayan, ito. Copy-paste lang dito sa share, embedded code. Ito, copy-paste lang to. Tapos lalagay dito sa left side. So, ganun lang siya. Ganun lang siya kadali. If ever meron kayong gustong i-edit
sa sizing, then you can also, so medyo kailangan na ng konting ano doon, kailangan ng konting coding knowledge. Ito sa width, tsaka sa height, pwede kayo mag-add ng height. Alright? So, ano pa ba? May mga question pa ba regarding with the booking calendar? Sa booking calendar, guys, another requirement, I mean sa booking funnel, another requirement is the reminders. Reminder tsaka yung confirmation. So, ito notification and additional options. Make sure na meron naka-turn on yung email. Turn on yung email sa confirm. Turn on yung email sa reminder. Ayan, reminder, email, enable. So, ganyan, enable siya. Kahit for contact lang, okay na yung for contact lang, and then save. Tsaka, yun, kahit yung follow-up, okay lang din. Yung merong email na ma-receive after book coach, dito siya, sa notification and additional option. Dito siya gagawin if hindi mo siya gustong gawin sa workflow. Kung gusto mo siyang gawin sa workflow, we already have a automation for that. So, pwede kang mag-explore dito sa learning, workflow automation, and then go to ito sa calendar, appointment confirmation, reminder, and no-show. Ayan. Workflow contacts, tip, builder. Ito, appointment confirmation and reminder, workflow, tapos no-show workflow. So, itong dalawa yung pwede nyo i-set up sa workflow. But kung hindi naman siya requirement na gagawin siya sa workflow. So, pwede siyang gagawin lang sa end ng calendar. Sa settings ng calendar. Ito sa notification and additional options. Yun, you're welcome, Kim. Okay, guys. So far, I think that would be the end of our discussion. Meron ba bang question dyan? Paano if yung nagawa kong form ay may text box? Siya na magpipick ng date and time, tapos pag-submit niya sa form na yon, magko-connect siya or masisync siya sa Google Calendar. Kasi sa calendar automatic na siya, nasisync sa Google Calendar, no? As long as connected, ito sa itong sa My Profile. Ito, My Profile. Tas connected yung Google Calendar mo or Google Calendar ni client. Dito, di ba? Connected calendars, Google Calendar. So make sure connected siya. That's the first step. Pangalawa is kung nasa form siya, paano siya isi-set up? Ito, best time to reach out. For example, this is the form. So merong automation na pwedeng gawin dyan, bro. Ayan. So automation and automation. Ito, a little bit advanced. So, create workflow, start from scratch. So, of course, magiging trigger mo dyan is yung form submitted. And form submitted. So, meaning, itong form na to, yun yung magiging trigger. Right? X natin yan. Leave. Wait lang. Asan ba yan? Ayan. So, form submitted. Save natin. And then, the next thing na pwede mong ma-add is yung bagong update lang ni Go High Level. Set appointment. Wait lang. Appointment. Hanapin natin. Book appointment pala. Book appointment. So, next step is book appointment. Tapos, calendar. Pagka-book mo ng appointment, create ka muna ng calendar. Create ka ng calendar na create ka ng calendar na pwede mo ma-connect dito sa best time to reach you. Best date tsaka best time to reach you. Tapos, pagka-create mo ng calendar, ko-connect mo siya. Tapos yung start date and time, remove mo yan, gawin mong dynamic.
So bali dito mo ilalagay yung custom value. So custom value for best date and best date to reach you, and then custom value for best time to reach you. So custom value yung gagamitin mo dito sa start date and time, and then save action. Okay ba yun, bro? So custom value yung gagamitin mo. Noted. Sige bro, try mo bro. Tas kung hindi siya mag-work or mag-work siya, let me know. Pwede kitang i-assist dyan. Pili lang yung recommended format. Pili lang ng recommended format sa date. Yes. Yung recommended format sa date, make sure na same sa pinili mo yan 2024, bali year, month, tapos date. So dito, year, itong pangatlo. Year, month, date, or hour. So custom value for best date to reach out, custom value for best time to reach. So yan yung gagamitin mo. Yes, bro. So una muna, like once na set up, once before you create the workflow, create ka muna ng calendar na doon mo i-connect sa Google sa Go High Level Calendar. Create ka muna ng calendar, and then once created na yung calendar, make sure na nakasync yung Google Calendar ninyo sa My Profile. If it's for your client, so dapat sa My Profile ni client. Okay ba? Okay ba? Checking. Ayan. Sige bro. Anyways guys, aside from question ni Philip, yun nga, for next week, we'll be uploading the roadmap. So anong purpose ng roadmap? So the roadmap is basically the step-by-step guide kung ano yung dapat uunahin, ano yung next step, ano yung mga dapat i-look forward ninyo sa mga resources na masyado nang marami. Like, hindi pa siya super madami, but since always tayong may weekly call, for sure mas dadami pa yung resources, mas madami pa yung mga videos natin sa loob. So the portal is basically like if you are going to the route na gusto mo maging Go High Level VA muna before ka mag-proceed sa funnel builder, before ka mag-proceed sa automation expert. So meron kang sets of steps na pwede mong kukumpletohin, kumbaga. And also, ano yung iti-take mo na challenge na priority. So, for sure, priority is the funnel building expert na certificate and badge, which is also connected sa portfolio ninyo. So, after that, kung gusto ka mag-upskill sa funnel design, then that's the route kapag gusto mo maging funnel builder, funnel designer. Pero kung gusto mo maging Go High Level expert, siguro pwede mo munang skip yung funnel design kasi meron din tayong funnel design, di ba? And then mag-proceed ka na dun sa workflow and automation. So basically para siyang graphics na step by step, ano yung pwede mong unahin, ano yung pwede mong kasi di ba sa Go High Level there are a lot of job description na pwede mong na ma-explore. So mas bibigyan namin kayo ng roadmap kung saan yung next step ninyo going forward. Not just for the new batch, but for those existing batch na like hindi sila during their batch gusto nilang bumalik, then it will be a helpful guide para hindi sila ma-overwhelm sa dami ng resources. And aside from that, piniprepare na din namin yung another certificate and badge, another challenge sa February. So, i-discuss namin by next year, by January, kung ano yung requirements and also kung ano yung topic for that certificate and badge. But for sure, that would be, I would say, kaabang-abang din siya. Another upskilling, kumbaga, sa Go High Level. So,
So yun po yung ano natin. And even if we have rest day sa ano natin, the support still continue. Wala lang yung weekly call. As long as merong time for us, like for me, as long as meron akong time to check Messenger, if I will still be responding to your messages. Meron ng third challenge. So, hindi pa siya AI. Another ano pa siya, hindi siya sobrang complicated. Madali lang yung third challenge. Thank you, Ma'am Jamie. Coach, may training schedule ka na for JHL first-timers in 2025. May mga referrals ako. Ayun, thank you so much. Yes po, meron na tayong schedule. So, the free training will be January, ito. Free training will be January 11. Free training January 11 and then the batch 7 will be January 18. January 18 yung ano. And then, ayun po. And then launching for the third challenge will be February first week. Hindi yun madali lang tapusin yung third challenge, guys. Madali lang siyang tapusin. Siguro kahit one day, kayang-kaya. To be honest. Pero magandang ano siya, magandang advantage siya, especially for those GHL experts or aspiring experts or GHL VA na yung gusto nilang client or market are coaches. So, maybe with that, meron na kayo idea kung ano yung magiging topic. Yes, bro. Yung trigger form submitted. Hindi, calendar pa muna. Create ka muna ng calendar na magiging basihan. Basihan ng mga available time or schedule. Need ba merong workflow sa sales? Yan ba not necessary? Not necessary sa sales. Sa ano lang siguro. Yes pala. I think yan yung na-miss ko. Sa sales na workflow, ang kailangan doon is mm, miss na lang, ano mo lang muna. Wag na lang sa ano sales. So, yung sales funnel lang talaga. Yung sales funnel lang, wala munang workflow sa sales kasi required na merong payment gateway para functional yung workflow. So, medyo tricky siya. So, for now, yung sales funnel lang. Yung kailangan ng automation, yung basic automation na pipeline, welcome email, and so on, is yung leads. Leads tsaka yung booking. Yung booking, yung mga reminder, mga appointment confirmation. Ano next dun sa trigger sa form submitted? Calendar, bro. Yung appointment, book appointment. Ayun o, book appointment. Tapos yung start date and time, click mo yung drop down. Itong three dots pala. Three dots, click mo yung dynamic. Coach, mag-Discord ba kayo after? Sige bro, Discord tayo bro. Mga 20 minutes lang. May question ka pa dun sa FB lead form bro, hindi pa nag-work? Sige. Check natin sa ano, Discord. Coach, saan po makikita yung link ng template na ginamit mo sa website mo? Ano pong template? Yung sa portfolio? Sige bro. After nyan, coach, yan na bro.
Yan na, basta etong eto custom value nung asan ba 'yun? Custom value nung best date to reach you tsaka best time to reach you. Ayun, pwede na 'yun, dalawang step. Hindi, custom value. Custom value yung ilalagay na start date and time. Ayan, pwede punta ka sa contacts and then scroll down to custom fields. Wait lang. Hindi pala. Ato, custom values. Ito sa baba. Custom values. Tapos, I know. Hmm, Hello, hello. what's up, bro? Kamusta? Sir Philip, so yung start date and time, pinili ni Coach Dynamic. Ibig sabihin, nakadepende siya dun sa input nung nag-fill up dun sa best time and date. So yun ang basis nung custom value, dynamic custom value. So Pwede ka ba maka-share screen, bro? Para i-ano natin, troubleshoot natin with Master JC. Sige, bro. So kung ano yung in-input ni customer doon sa best time and date to reach, yun yung ibubook niyang appointment automatic doon sa workflow. Ayan. Yung calendar mo is yung modern choose realty. Ayan, okay na yan. And then, click mo yung custom value icon. Yun. Tapos custom values. Hindi na mas-scroll down, Hindi no? pa. So hindi pa nagawa yung custom value. Wait lang. Di lumalabas yung custom fields. Ay, ito pala. Contacts. Click mo yung contacts. Balik ka, bro. Yan. Contacts. Scroll down. Scroll down pa. Sige pa, bro. Ayan, custom fields. Ayan. Tapos yung best date. Best date to reach you. Ayan. Tapos isa pa. Space. Space ba? Oh, need ng space. Space. Tapos yung best time. Best time to reach you. Contact. Pinakababa. Contact, Custom field. value. Custom fields. Best time. Ayan na. Ayan. Save. Test. Okay, try natin i-test. Nawala na. Balik mo sa 100. Yung regular ano. Hindi, dun sa Google Chrome mo. Yan. Wala pa din. Zoom out mo yung workflow. Reload mo na lang. Balik natin sa ano. Okay lang, madali na lang yan. Hindi pa rin pumapasok yung contact doon sa Facebook lead mo, Kay Paul. Sir Paul. Okay lang yan, bro. Form submitted. Troubleshoot lang natin to, guys, ha. Magandang ano rin to. Magandang example. Baka ma-encounter ninyo. Okay lang, bro.
Yan yung form na ginawa mo? Yung contact form, footer, ganun? Ah, sige. Sige, sige. Tapos book appointment. Bagong release lang yan eh. Bagong labas lang yung book appointment na step. Yan yung tinag ni Master JC sa akin. Ginagamit din yan for Ganda. AI. Yung AI booking na workflow. Contact. Lagyan mo ng space bro. Para same yung format. Ayan. Okay na yan bro. Publish. Turn on. Publish. Question ko dyan, coach, paano pag, kunwari, multiple yung naglagay ng the same best time and date? Yun Or lang. kung na-taken na yung best time and date na yun, hindi na mabablock na yun. Hindi rin kasi Automatic bang i-remove hindi. yun sa option? I think hindi. Oo. Kasi walang way para i-connect um, yung custom field sa form eh. Sa calendar. Bali masync sila. Walang paraan para ganun eh. So bali, kung ano yung sineset, nilagay mong best date and time to reach you, yan lang din yung babasihan ng workflow na ibubook dun sa calendar. So if ever na meron ng existing schedule, so probably hindi na siya hindi na magpro-proceed. So loophole. So I suggest siguro para error-free, calendar na lang talaga. Wag ng custom field, ay wag ng text box, custom field. Mm-mm. Calendar na lang, yung calendar widget na lang mismo. Mm-mm. Kasi di natin sure, baka may double Double book. iaalaw niya ang duplicate booking yan. Mas okay ng process dyan bro, ano lang talaga, leads to booking. Ayan, Yan bro, tingin ko ito. mag-work yan. Ayan, tingin ko mag-work yan. Pero yung scenario na dalawa yung same date and time. Sige. Sabi mo eh. Sige, sige. Try natin. Send. Okay na. Okay na yan. Mm-mm. Ayan. Tignan natin dun sa workflow. Execution logs. Matik ba na hindi mag-push? Ayun, yan po yung tanong ko, Ma'am Jamie. So ito, alamin natin. Yun lang. Nag-skip. View details mo nga bro. Anong date yung pinili? Invalid date format. Balik ka dun sa form bro. Dun sa form builder. Yan.
Ayan. Kailangan yung format ng best time to reach mo is merong minutes. Bale, ngayon kasi 9 a.m. So dapat 9 2 dots 00 a.m. Doon na lang sa workflow, add ka ng action na date formatter. Ay, Hindi, format. kahit dyan, okay na yan. Lagyan mo ng 2 dots na 00. Yeah. Mm. Oo. Tingin ko okay na. Oo, tama yan bro. Try natin ulit ha. Kung hindi yan mag-work yung suggestion ni Master JC. So 1 hour yung kanyo, yung call. Per slot. Lagyan mo din ng bro, 0 sa una. Yung dapat dalawang digit yung yun. 09, 01, 02. Para same format talaga. Kasi yun lang yung issue kanina lumabas eh. Test ulit. Ayan lang. Pero I suggest bro, kasi yung sinabi nila kaninang loophole. Calendar na lang talaga yan. Calendar na lang talaga. Yun ang the best. So after nung form, ayan, after nung first name, last name, phone number, email, comment or message, redirect mo sa calendar. Tapos lagyan mo sa taas ng calendar, best date and time to reach you dun sa calendar na yon. Tapos gawin mo siyang sticky para hindi na nila kailangan mag-add nung first name, last name. Dito bro, yung advance, click mo yung upper right, yung baba, ayan. Sige, click mo yan. And then options. And then form settings. Ayan, sticky contacts. Ayan, naka-turn on. Oo. So para automatic na lalagay yung first yung name. Yung on submit. Click mo nga on submit mo, sir. Message lang yung nilagay niya. Message. Pwedeng URL yan. Redirect. Click mo nga yung message, yung drop down. Open URL. Ayan. Pwedeng open URL tapos ilagay mo yung URL ng calendar. Ganun. Pero yung... test muna natin to bro. Kung mag-work, kung gagana siya. Nalilito ka na ba bro? Sige, test natin. Ayan, maganda yan, nalilito. It means na may na-absorb. May OTP pa. Angas nga eh. Email. Coded ba yan bro? Coded yan or yung... And try natin ulit guys. Pasensya na guys ha. Na... Hindi pa naka-save. Hindi pa na-save dun sa form. I-reload mo yung form. Form builder. Save na ba yung form? Yan. Click mo nga yung best time to reach. Ayan, okay naman. Sige. Reload lang siguro.
Reload lang yung page din. Mm. Mm. Validate email. I'm not sure kung bago yan, pero hindi ko pa nagamit yan, bro. Good thing na napakita mo. Nagka-idea tuloy ako. Validate email. O, parang iwas na rin yan sa ano. Mo spam na. Mm. Mm. Na workflow. Refresh mo muna, bro. Account ni client mo yan, sir? Skip pa din. Ba't kaya? Skip pa din. View the details, bro. Invalid format. RR minute, AM or PM format in Los Angeles time zone. Using accounts time zone. Tama, ayan na. Doon, punta ka sa form builder, bro. Tapos back. Para makita natin yung submitted data. Tapos, click mo yung drop down ng form. Ayan, view submission. Ay, sorry. Hindi. Scroll mo sa dulo. Best time to reach you. Wait lang, bro. 1:01 p.m. Best Tama. date, 2024, 12:21. Tama naman. Balik ka dun sa workflow editor. Builder. Click mo yung appointment, book appointment.
Tapos, space. Check mo nga kung merong space dun sa una. Unang, yan. Yung first start date and time. Balik ka dun sa, sa workflow builder. Yung custom values. Ayan. Yan, yung custom values yung pinakauna, baka may space. Wala, no? Yung space in between, isa lang. Try mo i-remove. Ayan. Try mo i-remove. Ayan. Tapos save action. Bro, kung ito yung process na gusto mong i-continue, siguro try natin sa Discord para and natin yung after nito. Ito, test mo yan bro. Tapos if hindi siya nag-work, I suggest na booking calendar na lang talaga after nung initial details. Mas ano din yun bro, mas less prone to errors. But thank you so much bro Maraming insight, maraming nakuha dun. Okay bro. Thank you bro. Share ko ulit screen ko. Okay? Okay guys. Ayun na. Ito okay na to. Okay guys, so thank you so much for your time tonight. And happy weekend. Happy holidays sa inyong lahat. Merry Christmas. And let's see you next year. Pwede pa din like next year. Merry Christmas sa inyo in advance.